Ay, diyan ka. Dito ka Saan na, ako? Ninang. Dito? Dito na. O, dapat Guys, kasama join ako us dyan. here. Oo nga, walang kasama si Ninang, oh. Pero kayo naka-pink. Ninang. Yes. Hi, Ninang. Paano daw magrereklamo ang isang empleyado kung hindi tama ang sweldo na binibigay sa kanya? Anong ibig sabihin ng hindi tamang sweldo? Yun. At bakit tayo nagrereklamo? Yun muna ang sasagutin natin. Bago natin sagutin kung paano tayo magrereklamo. So, ang ano kasi dyan, titingnan natin yung minimum wage natin. Sinabi ni Atty. George kanina, 481 pesos. So, yun yung itinakda ng gobyerno natin. So, talagang pag hindi ka binigyan ng minimum wage na sweldo, for example, you're here in Metro Manila na 481, at isa kang empleyado, against na yon sa law. So, pwede mo nang habulin yung employer mo. Pero may mga exception, di ba, Kong? Yes. Ang may exception dyan, yung mga personal aid, yung mga kasambahay, yung yung mga retail. mga maid, 10 and below. driver, yon. Tapos yung mga, ang empleyado ay 10 and less than below. 10. Tapos yung mga kumpanya na 3 million and below ang properties nila, ang income nila. So, yun yung mga may exempted dun sa law ng minimum wage natin. So, kailangan lahat ng mga manggagawa, alam nila magkano ang minimum wage sa kung saan sila nagtatrabaho. Kasi sa mga probinsya, iba Mas rin. mababa. Mas mababa. It ranges from 200 plus, 250, up to 400 pesos. Bakit nga ba mas mababa kung? Kasi Dahil yung mas higher standard of mababa living ang dito cost of sa living. Metro Manila is higher. O, pero ako magtatanong sa'yo, Kong. Sige. Bakit kung ganyan ang minimum wage natin, meron tayong, depende kung saang Lugar. Tama. Bakit yung sa standardization, for example, sa mga teachers, Lahat pare-pareho ang pare-pareho. sweldo nila, kahit nasaan kang part ng country natin? Yun ang tanong, hindi ko alam. Kasi ako naniniwala na dapat wala ng distinction ang wage ng isang nagtatrabaho sa Laguna at yung isang nagtatrabaho sa Metro Manila. Dapat isang wage lang yan. So, hindi ako naniniwala dahil porket ikaw ay nagtatrabaho sa Cebu o sa Bacolod, mas mababa ang kinikita mo kaysa sa isang taong nagtatrabaho sa Metro Manila. Para sa akin hindi na applicable yung ganyan pananaw. Okay. So, yung sa ano naman, sa tanong natin, yung sa pagrereklamo, kung ikaw ay receiving the minimum wage and above, parang wala ka ng karapatang magreklamo. Okay? Kasi ganito yan Ang sinasabi natin titingnan natin yung ating mga yung mga ka-empleyado natin, Colleagues, colleagues natin. Tapos, for example, sabihin natin, mas magaling naman ako sa kanya. Bakit ang sweldo ko mas mababa? Or, I deserve this much. I'm only receiving, say, 12,000 pesos. Kailangan 15,000 ang sweldo ko. Ang sa tingin ko dyan, ay tingnan natin yung sarili nating yung kakayahan, yung nakukontribute natin dun sa company. Kasi dalawa yan May empleyado at merong amo, may abusado at merong nang-aabuso. At hindi sa lahat ng pagkakataon, ang nang-aabuso ay yung amo, di ba? Or the employer. It works both ways. Minsan, ang abusado naman yung empleyado. Minsan naman, yung employer. Yes, Will. Kung halimbawa nagiging abusado ang isang empleyado, ano yung parabang factors that contribute to that Kasi usually it's honed hindi naman kaagad-agad Parang, di ba, sometimes there's something in the system or attitude ng employer para it sort of like reinforces. Normally kasi, yung sinasabing nang-aabuso yung mga empleyado, ang tinitingnan mo dyan talaga yung attitude ng empleyado May mga tao na talagang hindi nakokontento. Yung kahit malaki na yung sweldo nila, or tama na yung sweldo nila para dun sa ginagawa nilang trabaho, nagrereklamo pa rin na nagrereklamo. That's why it's very important sa pag-hire natin, titingnan natin yung ugali o yung attitude, yung character ng mga hinahire natin. Yon. So, kailangan ba pag on probation ka, tapos natapos mo na yung probationary period mo, automatic ba yun na tataasan na siya ng sweldo o depende sa kontrata? Depende yan kasi di ba
meron tayong pinipirmahan na terms of employment. Yes. Tapos nakalagay doon kung i-increasean ka ng sweldo o hindi. Depende sa napag-usapan ninyo. Now, ang lagi kasi talagang nasusunod dyan, basta sumunod na doon sa minimum wage law, ang isang employer, ang lagi nasusunod yung employer. Why? Because siya ang nakakaalam kung ano yung needs niya at kung magkano yung ibinavalue niya doon sa ibinibigay sa kanyang trabaho. And so, hindi ibig sabihin no, na hindi ka magaling porque hindi ka pinapasweldo ng feeling mo tama. Oo. Kasi pwede nga nangyari, magaling ka nga sobra, pero hindi naman kailangan ng kumpanya yung sobra mong kagalingan. So ang kailangan niya, baka overqualified ka. So ang maganda dyan, kung tingin mo na aagrabyado ka, then find another job, look for another company, and And then you can kung maximize mabibigyan ka na mas ng malaki. sweldo na mas mataas doon, ang ibig sabihin ay hindi ka pinasweldo ng ayon doon sa kakayahan mo. Pero Ninang, kung wari, yun nga, I feel na para yung nakukuha kong sahod dun sa isang company is mas mataas kesa dun sa mas maliit kesa dun sa kaya kong i-offer sa kanila. Pero ayoko naman din ireklamo, ayoko na dumating to that extent. Is there a nice way to address that to the employer? Pwede mo naman kausapin sila eh. Oh, Ang how? pinakamaganda How do you do talaga that? is to communicate with them. Pakiramdaman mo yung immediate supervisor mo and then sabihin mo yung concerns mo. But of course, in a very nice way. And then, kung makonvince mo sila at kung talagang kailangan kanila, I'm sure bibigyan kanila ng tamang sweldo para sa'yo. Pero may iba rin kasing employer na ay, hindi ko naman talaga siya kailangan eh. So, hayaan ko na siya para umalis na rin siya. Ganon. So, it's two-way eh. You have to parang know ano yung kailangan ng employer. And yung employer naman, alam din niya magkano ang dapat niyang ipasweldo sa'yo. Kasi ako, sa karanasan ko, pag kailangan ko, I'm an employer and before I am an employee. As an employee, pag talagang ikaw, sobra yung binibigay mo dun sa kumpanya at may contribution ka, lagi ka nilang bibigyan ng tamang sweldo. Pero, kung ikaw ay tingin nila ay overpaid na, then talagang hindi ka nila ipa-fire. Pero hindi ka na talaga nila i-increasean. Ako, Ninang, before may experience kami, parang sa isang gym setting yon. Yung parang ang sweldo kasi doon, parang sobrang delayed na parang umaabot na ng 1 month. Tapos kasi ang sabi ng mga ng boss parang ganon, na parang pinapaikot muna yung pera. So parang pag may dumating na pera, saka lang papasweldohin. Tapos yung iba parang sinasabi sa amin, Ma'am Rina, pwede bang pautang muna, mga ganon. So parang ako, nagre-reklamo na rin ako sa kanya. Tama To the yun. point. Actually, yun pa ang dapat natin ireklamo. Kasi talagang dapat babayaran tayo on time. Kasi kung Based nagbibig... on what is written in the contract. Yeah. Yes, oo. Siyempre, meron tayong mga exception kung talaga namang minsan lang, and then kung talaga namang naintindihan natin, nakita natin yung sitwasyon, tulungan. Pero generally, kailangan talaga, ang unang-una na kailangang tingnan at bigyan ng halaga ng isang employer, yung pondo, ibigay muna doon sa sweldo ng empleyado. Yan ang rule ko eh. Kahit, kunyari ako, I'm in the lending business, hindi ko gagamitin yung money pampautang para dumagdag sa kita ko kung wala akong maipasweldo sa empleyado ko. So, ang unang-una ko dapat na responsibility is to make sure na you get your pay on time. Kahit hindi na ako wala akong gamitin for the business. Yun talaga yung kailangan mong gawin. Oo. Kasi ang nakakatakot doon, parang yung ibang employees naman, ayaw nilang umalis doon kasi nga parang sabi nila, wala silang ibang pupuntahan. So Oo. magtsatsaga na lang sila na late na sweldo. Ganun sa kanila. Ang problema naman doon ay nandoon sa mga empleyado mismo. Kasi kung wala kang ibang mapuntahan, you're not good enough. So, ang maganda doon, pagbutihin mo yung sarili mo para kahit saan pwede kang ma-hire. At saka may sasabihin ako, Kong, kasi nakita ko lang doon sa TV natin, nasa news, yung mga nagre-reklamo ng mga teachers, ito yung malaking issue ngayon Yes. ng DepEd, no? So, konektado doon sa topic natin na they feel na hindi tama yung pinapasweldo sa kanila. So, gusto ko lang sabihin na ang mga public school teachers po natin under the Department of Education, ang kanilang starting pay ay 18,000 pesos all Yes. over the country. Yes. And our minimum wage dito sa Metro Manila is only pag in-add up mo mga 11,650. And imagine they are getting 18,000 plus allowances, mga 20, so almost double. And definitely sa mga provinces, talagang doble talaga, more than double ang sweldo nila. Ngayon, bakit pa natin sinasabing problema? Ang tingin ko kasi dyan, ang tanong ko naman, kung sinasabi ng maraming magulang na
teka, hindi maganda ang turo nitong mga guro sa DepEd, ibig sabihin, hindi sapat yung kahandaan at kakayahan ng mga teachers. Yung sweldo nila sobrang laki na eh. I mean, siguro sa standard of living, sabihin natin, hindi ako tutol na dagdagan ng sweldo ng mga teachers. Pero dapat nating tingnan, ang mga pribado pong kumpanya ay mas maliit ang sweldo sa mga teachers. Yes. I ask, itong sa, yung isang association ng private schools sa San Juan and Pasig, their average salary is only 9,000 to 11,000 compared to the 18 to 22,000 of the government sa DepEd. So sa akin, parang yung mga rally-rally na itaas, yung mga sweldo. Ewan ko, Parang- I take coming from a district in the province. I speak for the teachers dahil alam ko yung problema ng mga teachers galing sa malalayong barangay. Dahil kung minsan, one, delayed ang sweldo. Pangalawa, lack of material. So, ang nangyayari dito, yung mga teachers, nag-a-advance pa ng mga pambili ng mga materials na kailangan gamitin sa eskwelahan. So, yun yung nagiging problema rin ng mga teachers. So, I understand where they're coming from because I came from a district where there are a lot Hirap of talaga yung mga guro. island provinces and yun yung kwan. So, hindi natin pwedeng i-lump all together na mali yung panawagan ng lahat ng mga teachers. Hindi. Kailangan tignan natin based on situations. Dahil talagang yung DepEd, let's say, may problema rin talaga in terms of how to answer for the needs with regard to materials that the teachers need to teach the students. Yun ang problema doon. Sige, Ninang, ano yung pinaka-mensahe mo dun sa mga empleyado natin ngayon na may mga nagiging problema sa kanilang sweldo? Kung may problema po tayo sa ating mga sweldo, kung katulad ng sinasabi natin na delay, tapos yung hindi tama dun sa minimum wage, kailangan nating dalhin, tawagin natin yung pansin ng ating mga employers. And then after nating mag-usap, hindi tayo magkasundo, then pwede tayong magreklamo. May mga labor lawyers na pwede tayong puntahan sa Department of Labor. Doon po tayo pwedeng pumunta. Ngayon, pag nagreklamo naman tayo na ganyan, ang mangyayari sa atin ay pwede naman tayong matanggal sa trabaho. So ang pinakamaganda, kailangan handa tayo, may sapat tayong kakayahan at kaalaman para kahit saan pwede tayong matanggap sa trabaho. Well, ang isa rin, yung mga employers, maging bukas ang kaisipan. Kasi ayaw natin yung nag-aaway, yung dalawang panig eh. And usually yun ang nagiging problema, yung away ng kapitalista laban sa away ng mga manggagawa. And kung minsan, kung hindi bukas ang kaisipan ng dalawang panig, hindi nagkakasundo. Yun ang problema doon. Tsaka tandaan po natin na walang maapi kung walang nagpapaapi. Yan. Maraming salamat again, Ninang Riza, ang ating financial advisor every Thursday. Every Thursday.